Hi guys! Good morning! Anong petsa na ngayon, Mima? 12. Oh, January 12 na, biro yun. Wala kaming vlog. Ay, nandito kami sa Bacoor kasi magti-training ang Mima ko ng coffee making. More on coffee kasi nagbabala kaming wala lang. Malay mo magkaroon kami ng second branch ng kaya natin daw diba? O kaya magte-training siya ng coffee making. More on may naman na siya, may tag doon? May alam na siya, may experience na, pero para ma-enhance pa, may mas marami pa siyang matutunan, especially sa pag tuturuan kayo dyan ng pag-costing na. Yan, para yung price natin, if ever, ma-increase natin. Kasi hindi basta-basta guys, yung mga namin, mga beans namin talagang, mas masarap pa sa mga di ba dami nagsasabi na mas masarap yung coffee namin doon. Especially yung milk tea namin kasi sa iba matabang, yung mga ganyan. Sa amin talaga, tea yung base namin. Anyway, ayan, dami ko pang chika. Dito siya magte-training sa supplier namin. Go na, B! Nasa name mo yun Babalikan kita. Bye-bye. Bye-bye. Enjoy. May phone ka naman Ay, wait lang. Ayaw ito palabasin. Go, enjoy! Ay, yung Mi? Alin? Yung sa cup. Ko na lang, i-Gcash or Ay, hindi! Wait lang. Hindi, mo na lang ako, ha? Para Bali, lang po, Davao Cup na yung Davao Cup natin. Mo ako, chat mo ako pag pwede mag-purchase, ha? Sige, bye-bye. Again. Nakata mo, be? Yan. So, ayun na nga, guys. Diyos ko. Kala ko di kami aabot kasi bawal malate. So, 9:55 kami dito 5 minutes before yung time niya. Sanawa siya. Ay, so silly. So, ayun nga. Kasi yan? One-on-one training. Intensive training. Kaya, dyan ko siya kung saan nag-training sila Emer, sila Mika. Yan, kasi yung tinuro nila, natutunan nila Emer, yun lang din ang pinasa nila kay Jolo. So, gusto ko talagang mag-training siya na ganyan nga. Kaya, ko na rin yan sa kanya. Tawag doon, incentive, sabi ko sa kanya. Incentive sa kanya para, alam niyo, gusto niya kasi ma-certify na na barista. So, ayan. Dapat kasama ko si daddy ngayon, alam niyo ba? Nainis nga ako kasi hindi niya ako pinag-drive ngayon. So, buti na lang talaga, on time kami. Nakakaloka. Ang dami pang mga pasaway sa Oops. Wait lang. May isang pa. Wait lang po, abante lang po onte. Ayan. Mga trainee. Ayan. Tapos, ayun nga, dapat kasama ko si daddy kasi marami kaming ngayon. Oops. Marami kaming gagawin ngayon. Ayan, kahapon nasa MOA kami, dapat ipapakat ko na yung globe nila, balik prepaid na lang sila kasi hindi naman nagagamit, sayang. So tinapos lang namin yung yung tawag doon, contract nila. May kasi yun may gadget. Binigay ko naman kay Jackie yung gadget, tapos yung isa yun ang ginamit ni Chris. So, yan. Dito na tayo. May SM kaya dito malapit. Pero din ako pupunta ng MOA. Tapos babalikan ko na lang siya kasi buong maghapon yan. Alas 6 yan matatapos. And it's 10, 9:59, 10 a.m. Kaya, kailangan magawa ko lahat ngayon. So, we'll see you later guys. And I'm so sorry kasi wala talaga akong vlog. Hindi ako makapag-vlog gawa ng, alam niyo na, sobrang busy. May SM na nga dito malapit. Parang 2.7 kilometers lang. Kaya dito na lang ako kaysa mag-MOA pa ako. Yan, para matapos ko na. Pa-close ko na kasi ang haba lagi ng pila sa Globe. Kahapon nga, andun kami nakapila. Buti na lang. Pag-check ko nung account nila, ngayon pala yung end ng contract nila. Okay, maraming parking dito sa maaga pa kasi. Pero pangilang na to, pangilang parking ng nadaanan ko. Pangatlo ata. Anyway, okay na yan, tara na. Habang
konti pa lang ang mga tao. Hindi ko nababa yung mga binili namin kagabi, oh. Mga noodles yan, guys. Yung ramen. Mabenta sa amin yan. Sa mga estudyante, sa mga lahat. Especially yung law office sa tabi namin. Ang hilig-hilig niya. Minsan 5 sa isang araw. Sabay-sabay sila. Lalo na pagkahapon. Gusto nilang humihigop ng, ng mainit na sabaw na maanghang. Yan, ramen ng binibili nila sa amin. Tsaka coffee. So, let's go. Nakakaantok ang traffic, guys. My gosh. Uwi na muna ako. Tapos ko na yung gagawin ko eh. I mean, dapat mag-grocery pa kaso sa labas yung yung parking sa SM Bacoor. Eh, bibit-bitin ko pa palabas yung mga pinamili. Sabi ko, kailangan ko talaga si daddy. So, uwi na muna ako kasi 6:30 pa naman yung labas ni Jolo. Tapos na, baka matai ako. Actually, kanina ko pa inaantay. Doon ako tumambay sa after ko sa Globe. Di ba ang aga ko sa Globe, panglimang customer ako. Ayan, tapos by 11 ata, 11 tapos na ako. Tapos tumambay ako sa food court kasi may malapit na CR. Wala naman. Ayaw naman sumakit ng tiyan ko. Sabi ko, uwi ko na nga lang to. Pero kumain na ako doon. Nag-breakfast na ako. Excuse me. Kaso, ayun nga. Sabi ko, ang tagal kong aantayin ko pa si Jolo doon sa SM. Eh, sayang naman yung oras. May sasampay pa akong doon. Mga nilawan ko yung puti. Kaya sabi ko, uwi na muna ako. Tapos sama ko na lang din si daddy. Kasi wala namang pasok tomorrow, guys, Monday. In-announce na naman na walang pasok. Ano ba yan? Kakabalik pa lang ng ng pasok. Wala na naman dahil sa Peace of Rally? Rally of Peace ng Inc. So, yeah, wala tayong magagawa. Presidential decree yung eh. Kaya, yun. And then, tomorrow, meron din akong appointment. May kikitain ko yung yung sa nakabangga kay Taylor, yung company or yung general manager ng SPX or ewan ko, guys, grabe. Isa pa yan sa sa akin, nakakapag-stress sa akin. Kasi 6 months na si Taylor hindi pa rin nagagawa kasi 'di ba pina-pull out yun sa pina-pull out sa Suzuki kasi sobrang namamahalan sila sa doon nga sa estimate. Umabot kasi ng 600,000. Tapos nakiusap yung driver, sabi daw nung SPX if pwede sa accredited nila. Parang car repair shop. Sabi ko, sige, umuuna ako. Basta, sabi ko, by December, kailangan ko na yung sasakyan ko kasi wala nga magamit si Dayan. Tapos, ayun nga, lumagpas na yung December, January na. Alam niyo, pinuntahan ko yun, guys, sa accredited car, nila, repair shop nila. Diyos ko po, naiyak ako. Sinisimula naman na daw, pero naiyak ako sa itsura ni Taylor kasi alam mo, para siyang para siyang binulat-lat na ewan, as in literal yung iyak ko talaga. Sabi ko, my God, yung bunso ko ba't nagkaganito na tapos tinawagan ko yung yung driver. Sabi ko, ba't ganito? Akala ko ba ginagawa nyo na and by December yun pumunta ako. Sabi ko ba, akala ko by the end of December makuha ko na sasakyan ko, bla 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 bla. Tapos ayun nga daw, parang may inaantay pang mga parts. So, nakita naman din ni Daddy, okay naman na ginagawa na kasi wala na daw yung bangga, yung sa yung sa unahan, hindi sa hulihan. Kasi yung itsura niya, ginawang tambakan. Sabi ko, ba't gano'n naman? Ginawa nilang tambakan yung loob ni Taylor. Na wala na yung mga upuan. Talagang, akala mo guys, chirap-chap na ewan. Tapos, ganun talaga, sabi niya kasi, loob yung ginagawa nga, mga chassis daw. Sabi ko, okay naman ako. And then, after first week na itong January, tumawag yung ano ba siya sa sa SPX. Basta tumawag siya at kailangan na daw matapos yung issue sa akin regarding nga doon sa sasakyan kasi eto na
Namahala na naman sila guys sa sa sinisingil na itong pinagdalhan nila kay kay Taylor. So sabi ko, hindi ko kasalanan yan. Kasi nasa Suzuki na, pull out nyo, tapos in the end, mamamahalan din pala kayo dyan sa sa repair shop nyo. Kasi nasa 100,000 lang daw yung difference sa sa Suzuki. Sabi ko, di ko problema yan. Kailangan ko magawa yung sasakyan ko. Kasi ang tagal-tagal na yan. Sabi ko nga, magde-demand na dapat ako sa inyo ng ng dapat extra sasakyan para may magamit ka ako. Kasi sabi ko 6 months na yan, wala akong nagagamit. Bla bla bla. Di ba? Kahit na hindi ko naman talaga masyado ginagamit yun, pero pag kinakailangan, ganyan, walang magamit talaga. Magagrab pa si Dayan or magagrab ako. Kaya ayun, kikitain ko siya bukas ang And parang may sinasuggest siya na ipo-pull out na naman daw doon, ganyan. Kaya sabi ko, ay nako, pag nangyari yun, magpapaano na talaga ako. Magpapa-abogado na talaga ako. Kailangan na ng abogado na ito. Sobra na Diyos ko. Ang bait-bait ko na doon kasi 6 months na guys. Hindi ako sa kanila nag-demand ng ng anything, kahit piso, wala akong demand sa kanila. Ang sa akin lang magawa yung sasakyan ko. Kaso mukhang, ay nako. Iniisip ko talaga na hindi ako makatulog 2 araw na. Kasi kawawa naman yung Taylor ko. Uy, ganda-ganda nun. Alagang kasa. Wala pang bangga. Bilangga lang ng driver ng SPX na yun. Kaya ayun. Tenga sa talyer na itsurang wawa. So, ayun lang guys. Ang kwento ko. Actually, ang dami ko ang kwento sa inyo Kaso, lobat na tayo. And habang sana traffic, eto, binabaybay nating kahabaan ng Pacific 5 ako. Pacific 5 Road Extension ako Kaso traffic. Saan ba to? Las Piñas. Ayan, puro bilyar. Mukha ng bilyar ang nakikita ko Sabi ko ba dapat kwento sa inyo, pero tingnan natin kung saan naabot tong itong battery ng camera. Tapos isa pa. Ayan. Kasi inaantok ako. Hikab ako ng hikab kanina pa dito. Baka matulog ako, Baka makaidlip ako. So, isa pa itong secretary sa or yung pumalit kay Ate Remy sa apartment. Nagkakainitan kami kasi binilan ko ng si Chris noong December ng motor. So, syempre, dun ipapark sa sa Adela kasi may parking pa naman. And then, if magbabayad naman. Kaso, hindi ko maintindihan dito sa bruhang to. Bakit pinag-iinitan lagi yung motor ng anak ko? Paskil na kung bawal mag-park dito, bawal mag-park dito, bawal mag-park dito. Samantala may mga naka-park naman na motor. Ganyan-ganyan. So, sabi ko sa kanya, naiirita na talaga ako sa kanya. The last time na hindi yung pinaka-last straw na grabe, puro puro big letters pati. Pakiusap, wag mo nang i-park ang motor mo dito. Wala kang slot, sabi niya. Or basta something na ganon. Tapos ay tali, mga yung gano'n, exclamation point pa. Tapos talagang nag-init yung ulo ko. Tinext ko siya, sabi ko, ba't bang init-init ng dugo mo sa sa motor ng anak ko? Inaano ka ba niyan? Kasi may slot pa naman doon guys. Doon siya nagpa-park si Chris, 'di ba? Tapos pwede naman niyang i-bill sa amin yung parking parking fee kung i-bill. Tapos ang ginawa niya guys, nilagyan niya ng mga hollow blocks ng mga paso para hindi makapark yung anak ko. So doon ako talagang uminit yung dugo ko sa kanya. Sabi ko, inaano ka ba ng motor? Sabi ko, napakadamot mo naman sa parking, may parking pa naman. Sabi ko, talo mo pa yung tagapagmana ng Doña Adela. Ginanon ko talaga siya. Tapos sabi ko, Chris, sige, doon ka mag-park sa sa mga parking mga sasakyan. Binibigyan lang ng konting space lang nitong mga Buti pa tong mga mga kapitbahay namin. Nagbibigay ng space para doon sa motor ni Chris. Kasi service lang naman yun guys. Saan pa naman yung scooter na pang service ng bata sa sa school. Tapos pinag-iinitan niya palagi. Paskil ng kung ano-ano na parang nakakairita talaga. Kaya ayun. Binibigyan lang ng space ni Tonton or ng ibang mga kung sinong mga tawag doon nagpa-park. Binibigyan ng konting espasyo ba. So wala siyang ngayon. Wala siyang nasasabi ngayon.
ko, bakit? Tapos nung last time, inano niya ako, nag-text na naman siya. Pasuyo, patanggal ng ano nyo, patanggal ng motor nyo kasi may magpa-park na ano. Doon nga sa dating, kasi pinapapark ko pa dapat si Chris doon sa slot na nilagyan niya ng ano, ng mga paso-paso. Pasuyo, patanggal ng ano, ng motor nyo, bla bla bla, ganyan. Sabi ko, ayan, karamutan mo kasi sa ano, sa parking. May parking naman ka, ay may slot pa na, may available slot pa naman ka ako. Pag lagyan mo ba naman ng mga paso, kung di ka talaga ka ako, ganyan. Sabi ko, ang dami mong alam, puro palpak naman ang pinapagawa mo sa Doña Adela. Ganyan ko talaga siya, guys. Sobrang inis ko na talaga sa kanya. Alam niyo ako, minsan lang akong ano minsan, I mean, hindi naman ako pinalaki ng magulang ko na palasagot sa matanda, yung ganyan, may respeto ako sa mga nakatanda. Pero, yung mga ganun bang ano, ang nakakabwisit talaga na akala mo tagapagmana ng kumpanya. Ay nako, hindi kita uurungan. Talaga lumalabas yung pagkabikulan ako. Pero nanginginig ako, ba't tinatype ko yun? Kasi hindi nga ako sanay na nakikipag-away. Kasama ko na si Daddy. Umabot pa ako sa ano, sa bahay. Grabe. Sumakit yung tiyan ko guys sa ano, sa biyahe na pauwi, diba? Buti umabot pa ako sa bahay. Then ano yun nga, sabi ko, mag-grocery na, pinag-ready ko na siya. Tinawagan ko siya kanina. Sabi ko, mag-ready ka na para mag-grocery na tayo para, alam mo yun, matapos na sa isang araw lang. Tapos, ayun nga, nagtanggal ako ng mga sinampay at yung puti mamaya ko na lang ano, pag uwi namin. Si Jolo siguro pag ano ko na lang ano, ibuko na lang ng Grab. Tagal pa. Alas 6 pa yun eh. Mamaya pa, pero tingnan natin, malay mo naman. Kasi umorder din ako ng ano, ng stocks, hot stocks ng ano namin, cup para sa coffee. Kaya may dala-dala yun. We'll see. Kasi yung pauwi, na traffic ako eh. At iba yung way na dinaanan ko. Pero papunta namin doon kanina ni Jolo, sobrang ano lang, bilis lang. So ayun nga guys. Mag-grocery lang muna kami at wala nang kalaman-laman yung ano namin. Pagkain. Pati yung ref namin puro pagkain ng dogs, mga kaning tira-tira sa kantin, mga tutong-tutong. Kaya mas mabilis yung response niya. Gagas ka, tapos whistle bomb. Kain tayo guys. After mag-grocery. Sarap. Hindi. Sa akin, curry din. Paras kaming curry. I think I'm in love. Bahay na kami guys. Grabe, sobrang sakit ng ulo ko. Sa ano siguro to, sa mata. Di ko alam kung every time na masakit ang malabo na kasi yung mata ko. Tapos pag isusuot ko yung salamin, sobrang sumasakit yung ulo ko. Di ko alam kung dun yun o saan ba to, Daddy? Sa salamin o sa mata o ano? Salamin niya. Ngayon mo lang siguro. Grabe, parang binibiyak yung ulo ko. Kaya ayan, ibubuko na lang si Jolo ng ng Grab. Kasi sobrang traffic na rin yan, sigurado ako pa Cavite. Ayan, tapos hanggang doon na lang guys. Hanggang doon. Ayan, hanggang dito na lang guys muna yung vlog ha. Sobrang sakit talaga. Ayan, see you tomorrow kasi aalis pa naman kami ni Daddy bukas eh. Mga ginrocery namin, bahala na silang doon. Sakit. Wala na sila magligpit. Bye, good night.